May isang grupo ng mga prisoners ang napagpasyahan na ipatapon sa isla ng Tsushima. Ngunit habang nasa kalagitnaan na sila ng karagatan ay naabutan sila ng malakas na buhos ng ulan. Nakiusap ang ibang preso na kung pwede ay pakawalan muna sila dahil siguradong katapusan na nila sakali mang mahulog sila sa dagat. Naintindihan naman kaagad ng mga escort ang ikinababahala ng mga preso kaya pumayag sila sa pakiusap ng mga ito. Ngunit matapos mapakawalan ng mga nakiusap ng mga preso ay kaagad na kumilos sa mga ito para atakihin ng mga escort. Nang maubos nila ang mga escort ay naisip naman nila na magbawas ng sakay para mabawasan ang bigat na dala ng bangka. Dahil dito ay mabilis na kumilos sila Jinzaburo na makawala sa pagkakagapos. Kaya nang si Zhang na sana ang ihuhulog ay nagawa itong mailigtas ni Jinzaburo. Katapos ay sinunod din kaagad ni Jinzaburo na iligpit ang iba pang mga preso na gusto silang ihulog. Namangha ang iba sa ipinakita niyang galing pero hindi na nagulat pa dito si Onai Takamaru. Magkakilala pala silang dalawa dahil si Jinzaburo mismo ang humuli kay Onai Takamaru na isa namang pirata 2 taon na ang nakakaraan at panahong general pa si Jinzaburo. Pinakawalan ni Jinzaburo si Onai Takamaru dahil alam niyang malaki ang maitutulong nito na patatagin ang bangka. Makalipas ang ilang oras ay tumigil na ang malakas na ulan at natanaw na din nila ang isla ng Tsushima. Ilang sandali lang ay sinalubong sila ni Princess Teruhi ng Souklan. Alam ni Teruhi na pagod sila sa kanilang biyahe kaya may inihanda umano ang mga ito na pagsasaluhan nila. Kinagabihan habang abala silang lahat sa pagkain ay binisita sila ni Teruhi. Dito na sinamantala ni Jinzaburo ang pagkakataon na tanungin ito kung bakit naging mainit ang pagsalubong sa kanila ng Souklan kahit mga ipinatapon ng mga preso lang sila. Kaya sinabi na ni Teruhi ang totoong rason at ito pala ay para gamitin sila sa pakikipaglaban sa Mongolians. Plano ng Mongolians na sakupin ang Japan at siguradong ang isla ng Tsushima ang una nilang pupunteryahin. Ito ang dahilan kaya nag-request sila sa Kamakura na ipadala sa kanilang isla ang kahit na sino na pwedeng makatulong na protektahan ang isla. Hindi napigilan ng isang preso na magalit at nang lalapitan na sana nito si Teruhi ay kaagad itong iniligpit ng mga kawal. Sa ngayon ay mananatiling preso pa din silang lahat hanggang sa dumating ang mga kalaban. Makalipas ang ilang oras ay may mga kalaban na ang nagsimulang kumilos para pasukin ang isla. Dumiretso sila sa tinutuluyan ni Teruhi at matapos silang mailigpit ang personal attendant na si Otaki ay hindi na din nakapalagpas si Teruhi. Kaagad itong nalaman ng mga kawal kaya pinaalerto ang lahat para hanapin si Teruhi. Dahil sa pagsialisa ng mga nakabantay kina Jinzaburo ay sinamantala ni Onai Takamaru ang pagkakataon na ito para sirain ang pinto. Gamit ang matalas sa paningin ni Amushi kahit gabi ay nakikita niya kung saan patungo ang mga kawal. Hindi na nagsayang pa ng oras ang 3 preso na umalis na dito. Mas pinili naman ni Jinzaburo na magpalipas muna ng oras at ang pinili niyang pagdiskitahan ay sunugin ng mga kulungan. Nagalit ang mga kawal sa ginawa niya ngunit ito pala ang magbibigay sa kanila